Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga ba yung sinasabi ko mas inuuna nilang pagtuunan ng pansin, ito nga pong si former Speaker Martin Romualdez. See, instead na hulihin nyo, itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, literal na naging bato. Oo, tao na nga, naging bato pa. Wala na, maituturing na natin tong pugante. Hindi nga natin alam kung nasaan na nga ba ngayon itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaya itong sinasabi ni Jam Magno, malaking sampal to sa ating ombudsman. Oo. Oy, by the way bakit wala yung Peanut Gallery Media Network sa mga nagka-cover doon sa sa Senate? 'Di ba? Nagkaroon ng putukan. Tingnan naman yun ninyong mga scripted na ng mga senador na to. Kaloka, Diyos ko, ginagawa ninyong mga tanga ang mamamayang Pilipino. Anyway, sige, malaking puntos tong sinabi ni Jam Magno tungkol nga po dito kay Ombudsman Boying Rimulya na mas inuunan niya pa, mga minamahal, ito nga pong pagtirada kay Martin Romualdez kaysa sa mga pugante na maituturing. O, tingnan ninyo. Kaya talaga ako kay Martin Romualdez. Kasi at least si Martin Romualdez bumaba sa pwesto, nirespeto ang institusyon, hindi talaga gahaman sa power, kahit anong paninira. Tapos itong mga hayop na to sa Senate, personal interest! Ginawang pansarili ang institusyon. Yan ang sinasabi ko, Ombudsman Boying Remulla. Inuna mo sana ang mga senador na dapat ikulong at hindi si Martin Romualdez, di sana hindi na po nagkagulo to ngayon. Di ba, Ombs? That's what I'm saying. Kaya ako kay Martin Romualdez kasi may credibility, may integrity, bumaba sa pwesto, hindi tumakbo. My God! May dignidad. Still so proud of who I'm supporting. Kayo, proud kayo? Yeah! Yes, I am proud na maging supporters ni former Senate President Martin Romualdez, even though that some of the media still dragging him down kahit wala na siya sa pwesto. 'Di ba? Nakakapagtaka. Sinabi pa nga ni Bato de la Rosa, natatakbo daw bilang presidente itong si Martin. Like, how? How, how, 'di ba? Paano mga minamahal na masasabi natin tatakbo si Martin Romualdez na in the first place, 'di ba? Hindi naman siya nag-announce na tatakbo siya bilang presidente ng bansang Pilipinas. Anyway, going back sa ating topic, ito na yung nangyayari. Oo, talagang yung mga scripted na drama, itong mga kalokohan, 'di ba? Si Robin may pa thumbs up pang nalalaman, 'di ba? See? Nakikita ninyo kung paano nila tayo ginagago. Kahit nga yung mga digital mainstream media na funded ni Chis Escudero, 'di ba? Mga vigilantes for hire, 'di ba? Tingnan ninyo. Wala sila ngayon doon sa Senado. Hindi nag-cover, 'di ba? Imbis na maparusahan, mga minamahal, etong si Martin Romualdez sa kanilang ginagawa, ngayon na-booking na puro pabrikasyon, fabricated, oo, ang kaso laban kay former Speaker Martin Romualdez ng Peanut Gallery Media Network nila Franco Mabanta, CJ Hero at ng mga umano'y political machinery na sa likod nila. Ang kanilang explosive exposed, tingnan ninyo. Na-copyright, deleted. 'Di ba? Self-destruction. Habang pilit na pilit nilang sinasabi na they are truth tellers, lalo lang naman nating napapatunayan na ang mga ibang nasa media ay hindi independent media because sila yung mga organisadong demolition. Sila yung mga taong merong pressure operation na ginagamit sa kanilang mga political targets upang kumita. Si Martin na naman, kasalanan na naman ni Martin. Tapos, malaman-laman natin, si Chis pala ang nagpondo dito. 'Di ba yung expose nila, tingnan ninyo, wala na. Natabunan na din ngayon ng issue.
yung barilan sa Senado. Sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, politics is politics, hot and cold. Viral ka ngayon, bukas hindi. Kasi ang issue nawawala. Ang issue, lumilipas. Tulad ko, kino-content nila ako, binaban nila ako. Pero issue is issue, totoo yan. Pero lumilipas. Pero iba pa din, kahit lumipas ng issue, kung merong dating, kung facts. Kaso, fact ng ina nila eh. Diba? Habang pinipilit nilang idinadrag itong si Speaker Martin Romualdez, mas lalo tuloy nabubunyag yung kanilang coordination, yung timing, your orchestration, 'di ba? Yung political intent ng kanilang mga content, kita malala, 'di ba? At kapag ang media attacks ay eksaktong tumatama sa isang sensitibong political movement sa Senado, sa Kongreso, yan po ay hindi natin masasabing independent journalism. Sila po yung mga bayad. Oo. Ngayon yung nangyari dyan, scripted din yan, bayad din yan. Pustahan tayo. Isusugal ko tong kamay ko. Bayad din yung scripted media network nila. Parang Trial by Publicity, directed by Robin Hood Padilla, character assassination, social media vigilantism, ganon. Hindi sila nagpe-present ng evidence na sa korte. Ang pinipresent nila through media para masira lang ang reputation ng isang tao. Nakita ninyo doon sa highlights ng PGM, edited clips, emotional scripting, sensational thumbnails, 'di ba? Ganong-ganong atake. Pero yung goal nila, sirain si Martin Romualdez, sirain ang reputasyon, 'di ba? Sirain ang reputasyon ng mga ni Martin Romualdez, 'di ba? Imbes na magpakita ng matibay na ebidensya, propaganda ang kanilang pinapakita. Ngayon, ano ba yung problema? Ginagamit nila ang social media bilang hukom, prosecutor, executioner. Ganun nila gamitin ng social media ngayon, which is talagang, mapipikon ka sa inis, mapipikon ka sa galit. Kasi, 'di ba, parang ang kultura na ngayon, media for hire, ganun ba yun? Nakakalungkot man isipin, pero nag-exist yan sa panahon. Oo, mga minamahal, sa panahong ito. Oo, sa panahon ni PBBM, kasi yun yung gusto nilang i-front. Sirain ang imahe ni President Bongbong Marcos. Tingnan ninyo, pare-pareho, paulit-ulit yung kanilang narratives. At ganun din ang ginagawa nila ngayon. Yung mga eksenang hanas dyan sa Senado, ganun din yung ginagawa nila ngayon. Gets ninyo, mga minamahal? Anyway, yun po. Kayo, ano yung masasabi nyo dito? It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.